Wow, sarap. Chill ride, chill ride. Isang matindi. Go. Ato. Ito yung asawa mo. Pasok daw, sabi ni Kuya, pasok. Uy! Happy Foundation Day. Sarap. Sarap pa. Okay, good morning guys. We're back. And today we're going to Tagaytay. Starting point natin, nandito tayo sa Manila, Sampaloc, Manila. Join me guys and tingnan natin kung ano ba pwede natin mapuntahan sa Tagaytay. So let's go. So ngayon pala nag-install tayo ng camera natin dito sa may handlebar. So sa handlebar ng motor, so kung mapapansin nyo medyo iba yung ating view using only cellphone. Kasama ko rin pala ulit, okay, ang nag-iisa at wala nang ibang minamahal ng aking buhay. Yan, kasama ko si Mama Joanne. So dito tayo sa Quirino Ave or President Quirino Avenue. Dadaan muna tayo sa Tanza. So Tanza, Cavite muna tayo bago tayo dumiretso papuntang Tagaytay. Dito tayo sa Osmeña Highway. Buendia. Buendia or Buendia? Bahala na kayo kung Buendia o Buendia. Expressway. Shout out kay Arnie or ang Scooby Vlog, si paring Arnie. So one of my best friends, C5 Southlink Expressway. Okay, dito na tayo sa General Aguinaldo Usok. Ay, Usok. Ayan, nakatagos tayo from Las Piñas to General Aguinaldo Highway. And yan na, Cavite. Bilis lang, di ba? Okay, yan na tayo sa Cavite. Sabi ilang years inabot bago ako makabalik ulit sa daanan na to. So dinadaanan ko rin to before, pero hindi naman sa pamagitan ng motor. And commute lang tayo dati nung ako'y nag-aaral pa. Medyo familiar ako sa mga kalsada na nandito ngayon. So tayo ay kakanan papuntang Tirona Highway. Dito tayo sa Bacoor. Yan, tumagos na tayo ng Bacoor. Ayan o, yung mga lumang bus. Yan, ang upuan yan, kahoy. Ayan yung mga nostalgic bus, vintage bus. Lupit, maandar pa rin kahit ganyan. And only here sa Cavite, makikita mo yan dito sa Cavite. I don't know sa ibang place kung may ganyan din. Pero dito sa Cavite, yan. Yung mga biyahe dito, yung mga lumang bus na kahoy pa yung upuan. So dito tayo sa bayan ng Kawit, Cavite.
Ang daming ano dito, no, pameke sa kalsada. So mag-ingat kayo dito pala pagka dito kayo napadaan. Medyo alali din kayo sa kalsada kasi napakaraming manhole. May takip naman, kaya lang lubog na lubog siya. So delikado rin para sa inyo. May mga spots ng espalto. Ayan, kagaya niya, no? Yun, no? Diba? Lalim. Siguradong tilapong ka talaga dito. It's not advisable para magmaneho dito ng matulin. For your own safety, chill ride nyo lang pag dito kayo dadaan. Papasukin natin yung daan papuntang General Trias, Alabon Grand Coliseum. So may sapungan pala dito. Wow, sarap. Chill ride, chill ride. So hindi ko alam kung anong lugar na to, pero pinasok na namin. It's a good thing, siguro nakaiwas kami sa traffic. Hey, subukan natin isang matindi. Go! Kapit! Nagagalit na yung asawa ko. Medyo alalay tayo. Nagagalit na. Sabi niya, may kinukurot na ako. Natawa ako eh. Kinukurot na po ako ng asawa ko. Kakaiba tong PCX 160. Pagka umabot ka na, lumalagpas ka na ng 100 na takbo, sumasakit yung tagiliran mo. Oo. Sa mga ibang nakamotor, checkin nyo rin ang mga motor nyo. Baka pag tumatakbo na kayo ng 100 at kasama nyo asawa nyo, nako, tsak, sasakit ang tagiliran nyo. We're here sa Danza, Cavite. So balikan ko kayo guys. Okay, so nakalabas na po tayo dito sa Lumina Homes. Ang simoy ng probinsya, naaamoy mo ba? Amoy na amoy ang simoy ng probinsya. Naamoy mo ba ang tayo ng kalabaw? Tansa 13 Martires Road. Welcome to 13 Martires, City of Hope. Ito pala ang City of Hope. Woo! Saan na to? Bayani Street. So coming from Tanza, dumaan tayo yung 13 Martires. Then now andito tayo sa Concho Road. Concho Road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Ayan, pasok daw, sabi ni Kuya, pasok. Uy! Nabigla ako dun ah. Nakahan signal, lusot daw tayo, sabay kakaliwa pala. Ay nako Kuya. So paalala sa lahat, wag basta-basta magtitiwala sa mga hand signal ng mga sasakyan sa harap mo. Baka bigla magbago yung desisyon nila sa buhay. Always practice defensive driving. Happy Foundation Day! Dito po ngayon sa Cavite.
ay sineselebrate ang Foundation Day. So, ayan po, tayo po'y naliligo na ng foundation. Grabe mga daan dito ha. May mga surprise ha. O diba? Maraming surprise. Kanina nadali tayo ng isa. Na-surprise tayo. Yun o. Oh. Kasi mga truck yung dumadaan. Nasisira yung kalsada. Medyo lumalamig-lamig na yung klima. So kasi nga naman ang Tagaytay well known for being such a cold place. Ito ang counterpart na Antipolo sa Tagaytay sa palamigan. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Here it comes. Sun, sun, sun. Woo! Sarap! Sarap pa! Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Lamig! Andito tayo ngayon sa Pangil Road. Para karang Marilake. Dito na tayo ngayon sa Amadeo, Cavite. So ngayon kasalukuyan natin binabaybay ang Tagaytay Bypass Road. Napakahaba nitong kalsadang to, pero ito ang kalsadang nagdudugtong sa Cavite at Tagaytay. Kaya maya maya lang makakarating na rin tayo ng Tagaytay. And we're finally here, Tagaytay City. At yan ang pamosong Tagaytay Rotonda. So maghahanap muna tayo ng pwede natin pagkapihan guys, and balikan ko kayo ulit mamaya maya. Okay? We're here sa Charitos or Bag of Beans. So coffee muna tayo. Now we're here at Bulalo Point. This is where we're going to have our dinner.
So tara guys, samahan nyo kami. Ayan, nakuha na natin yung utak. Tayo na ngayon natin. Okay guys, so ngayon mag-rate na tayo. Hindi na natin masyado patatagalin pa, okay? In order po namin ay bulalo and lechong kabale. So, disappoint ako ng konti dun sa bulalo dahil yung beef niya, I don't know ha, medyo hindi siya ganun kalambot. Nabawi ng sabaw. Masarap yung pagkakagawa ng sabaw nila. And dun sa lechong kabale, yun. Na-perfect nila yung lechong kawali. Kasi yung lechong kawali, tamang-tama yung pagkakaluto niya. Hindi siya mamantika, hindi naman siya sunog. And yung taba at yung karne, nakamix siya ng maayos. So, tama yung pagkakahalo ng dalawa. Siguro, I would rate it as 8.5. I think that would be 8.5. Medyo yun lang, hindi na meet yung yung gusto kong mangyari with regards sa karne ng bulalo. In terms naman sa presyo niya, yung presyo niya yun, reasonable enough. So maganda yung kakalatag ng menu sa amin kanina, and yung price pasok na pasok sa budget. Okay, so sa price, I would rate it as 9. Yan, nakaangat-angat tayo sa price niya. That would be 9, guys. About the service, so masisipag naman yung mga server dito. They immediately assist us. Okay naman, mabilis ang serving ng pagkain. Pag may kailangan ka, immediately lapit kahit di mo pa tinataas yung kamay mo. So, in terms of service, I would rate this 9. Cleanliness. So, yung Bulalo Point, malinis siya. Malinis yung store. Malinis yung restaurant. But don't expect too much na naging sobrang ganda kasi it's a traditional restaurant, classic restaurant. Yung mga ginamit na materials dito is mostly wood. Okay? Pero sa cleanliness,
Ayun, papasok naman siya. I can rate it as 9 sa cleanliness. For the overall experience dito, as much as I wanted to rate it higher, but yun, medyo hinatak talaga siya ng ating bulalo. So I will rate it as overall experience for 8. Okay? To tell you honestly, kaya po ito yung pinuntahan namin because we searched dun sa Google about this mga top or number 1 mga best bulalo spots dito sa Tagaytay, and on the number 1 list, that is Bulalo Point. That's the reason why we tried it out. This is my own point of view. You can try it. Pwede ko kayo pumunta dito. You can try and go to Tagaytay and try also Bulalo Point para you can experience the food and service, and most especially ambience. Talaga magtatapos yung ating guys, and hope to see you again on my next vlog kung saan man tayo pupunta na naman ulit na iba. Okay guys, maraming salamat, and please don't forget to like, share, and subscribe on my channel. Till next time, bye bye.